totoo o hindi, ay dapat lagi kang nag-iingat at laging chinecheck ang iyong bank account regularly kung anong any suspicious transaction, di ba? Duh! Kailangan pa ba i-memorize yan? At yun namang mga netizens, na-comment agad kahit walang verification. Fact-checking lang din po pag may time. At kung wala kang time para mag-fact-check, ay wag ka na mag-comments kaagad. Kasi yung ganyang comments ay mag-generate lang ng unnecessary distrust sa ating banking system or mag-generate ng hatred or misinformation. Welcome back mga nerds! May bago po tayong segment na tatawagan na lang nating Nerd Reacts, na kung saan ako ay, guess what? Yes, magre-react ako sa mga social media post. What a surprise! Anyway, whether it's trending or not, basta kwela at interesting, ay gagawa natin ng reaction yan. Also, sa end part nitong segment na to, ay may mga additional na reaction naman ako dyan sa West Philippines kasi as of this moment, may mga bagong developments tungkol dyan. Anyway, so first reaction ko sa first post, 350k na bank savings ng isang nagngangalang Mr. Glenn Cañete na withdraw daw online kahit wala siyang online account. Yan ang post sa trending daw ayon sa post ng Facebook account. So tingnan natin ang post po. Itong si Mr. Cañete umiiyak na may hawak na bank sleeves na may logo ng BDO. So daan-daan kagad ang nag-comment sa post at lahat ay parang mga financial consultant na naglalaging ipagka-eksperte. Halos karamihan sa kanila comments panay batikos agad sa BDO. Pero kahit isa sa kanila, wala man lang nag-verify kung totoo yung nasabing post. Kasi kung titanong mo, parang prank lang Wala man lang any semblance of verification or any reference from or communication with the BDO. So, hinanap namin online at sinubukan din namin kunan ng pahayag ang BDO. Pero, so, ang reaction ko sa post na yan ay ganito. Kung totoo man ang pangyayaring ito, in fact, totoo o hindi, ay dapat lagi kang nag-iingat at laging chinecheck ang iyong bank account regularly kung anong any suspicious transaction, di ba? Duh! Kailangan pa ba i-memorize yan? At dito naman kay Mr. Cañete, dapat nakipag-ugnayan agad kay sa BDO dahil may proseso para dyan. Ayon sa Supreme Court, maaring maibalik ang pera mo kapag napatunayan na may negligence sa bangko mo. So, di ba dapat yung unang yung ginawa? Kasi time sensitive ang ganyang sitwasyon. So, as soon as possible, dapat nakipag-communicate agad kay sa BDO. Hindi yung unahin nyo pang paiyak-iyak na magpo-post online. Dahil sa totoo lang, wala namang maitutulong sa iyo personally ang mga netizens na yan. Lalo lang maa-aggravate ang emotion mo sa mga mababasa mong comments nila. At yun namang mga netizens, na-comment agad kahit walang verification. Fact-checking lang din po pag may time. At kung wala kang time para mag-fact-check, ay wag ka na mag-comments kaagad. Para kang expert sa banking system. Kasi yung ganyang comments ay mag-generate lang ng unnecessary distrust sa ating banking system or mag-generate ng hatred or misinformation. Let's stop the propagation of fake news, hatred, misinformation, misjudgment, any negative ideas. Okay? Next reaction. Ito naman reaction ko sa isang post sa social media about dito sa sinag na Barong Tagalog na isusuot naman itong ating mga atletang Pinoy sa 2024 Paris Olympics. Ito po yung disenyo ng barong. Dami agad ng comments. Actually, on this case, pati ako magre-react agad Well, this is Nerd Reacts, so this segment. So, para kasing pinatungan lang ng injury sling yung barong, hindi talaga blending well sa overall design ng barong. Opinion ko lang po ito. Diba? Kung titingnan nyo naman, sabi nga ng mga netizens, mukhang ready na kaagad sa sakali magka-injury itong mga atleta natin. At least may automatic injury excuse mindset agad sila. Ina-expect ko kasing design, yung parang hindi pinatong lang. Yung parang organically bodes well sa seam, embroidery ng barong. Tulad ng mga ganito. O, diba?
Organically, makikita mo yung embroidery, mas okay siya, hindi yung parang pinatong lang. Medyo sensitive pa naman ito dahil pambansang kasuotan natin ito ay kung talagang marami talagang magre-react pag ganyang hindi na respeto yung core sense ng pambansang kasuotan natin. Ano po? In fact, mas gusto ko pa nga yung mga naunang design ni Mr. Biliran sa mga nakaraang SEA Games. Tingnan nyo, ano po? O, diba? Mas gusto ko siya simple lang, it bodes well with the overall design, diba? Hindi yung parang pinatong lang. Anyway, good luck to Mr. Biliran dito sa design niyang national costume natin. So yun naman, magre-react ako dito speaking of costume. As you know, I'm a nerd. And part of me being a nerd is I love comic book superheroes. Yes, I do cosplays during comic conventions before. I know, right? So ngayon, itong bagong costume nung bagong Superman, sa set photos ng bagong Superman movie na dinedirect nitong Guardian of the Galaxy director na si James Gunn. Kung titingnan nyo para bang kulang sa workout itong Superman na to kasi parang ang kapal-kapal at ang luwag-luwag ng costume na suot niya. Dito sa actor na si David Corenswet, Sweat, siya kasi yung bagong actor Malayo-malayo doon sa mga dating costume. Tingnan mo si Henry Cavill. Fit na fit yung design. It bodes well. Christopher Reeve. Mga naunang Superman. Diba? Ang layo. At doon sa mga di nakakaalam, isa sa main characteristic kasi ni Superman ay meron siyang power na nag-generate siya ng aura na kahit anong isuot niya ay nagbe-blend talaga doon sa body muscles niya. Kahit anong isuot niya, nag-fit talaga sa kanya. Kaya ayun, mga fans, mukhang cheap cosplay design daw ang dati nito bagong Superman. Saan na kaya napunta yung budget na 363 million mula sa Warner Brothers? Diba? Sa mga nerds, yan na muna ang mga reaction ko for this episode so far. Message nyo ako pag may mga interesting at kwelang post sa social media at gagawa natin ng Nerds React. Pero, may follow-up reaction lang ako dito sa West Philippines Sea po. Kasi after a few days, may bagong statement ang Malacanang. So let's analyze yung mga strategy na ginawa ng government natin hinggil dyan. So kailangan mo natin malaman yung timeline of events ng panghaharas ng China. Dito na nagsimulang nagpapango panahon na ni Pangulong Duterte noon. Binan niya ang mga Filipino fishermen in exchange of whatever gentleman's agreement he had, which